Ito yung ginawa kong multi-digit counter. So, paano ko nga ba siya ginawa? Saka, paano siya gumagana? Bali, pareho lang siya nung ginawa ko dati na BCD counter. Ang pinagkaiba lang is, tanggalin nyo na itong LED indicator, tapos gawa kayo ng apat na ganito. 160, 47, tsaka 7 segment. Tapos, ano pang pinagkaiba? Bali, yung reset natin, which is pin number 1, nakakonect na siya sa switch. Tapos yung ating pin number 7, which is yung hold, meron na din siyang switch. Tapos yung pin number 9, yung load, may switch na din siya. Tapos yung 10 tsaka 15, gagamitin din natin siya, pero mamaya ko i-explain. Tapos itong pin number 3 hanggang pin number 6, bali yan yung magiging input natin. Gagamitin natin siya para sa load. Tapos isang clock timer lang para sa apat na counter. So, bali, ito na yun siya. Tapos, ito yung ating schematic diagram. So, yan. Ito yung ating circuit diagram ng switch. Ito yung ginamit ko sa ating reset, tsaka sa hold. Tapos, ito yung sa load. Bali, testingin natin. So, yan yung ating reset. Tapos, ito yung load natin, push button. Ganito yun siya. So, yan. Bali, naka-input kasi 9, 8, 7, tsaka 6. Tapos i-hold natin. So yan, naka-hold na yan siya. Tapos itong potentiometer dito para yung bumilis. So yun. Bali, paano naman siya gumagana? Bali, itong ating first counter dito, ang gagawin niya kasi is mag-count ng 0 to 9. Tapos, kailangan niya din i-hold yung ating second counter. So, kailan to pwedeng mag-count? Bali, meron tinatawag na terminal count output, tapos meron ding tinatawag na count enable terminal na input. So, para dito sa ating first counter, yung kanyang count enable terminal, nakakonect lang yun sa high or sa VCC. Tapos yung kanyang terminal count is nakakonect sa count enable terminal ng ating second counter. So, bali, itong ating terminal count, siya yung nag-hold sa ating second counter na mag-count. So, kailan to pwedeng mag-count? So, pagka nagkaroon to ng output na high yung ating terminal count, doon na pwedeng mag-count yung ating second counter. So, kailan siya magkakaroon ng high na output? Bali, pagka na-reach ng ating first counter yung kanyang maximum count, which is 9, doon na magkakaroon ito ng output na high. Tapos i-enable na yung count ng ating second counter. Tapos itong ating second counter, ganun din yung gagawin niya sa third counter. Tapos yung ating third counter, ganun din yung gagawin niya sa fourth counter. So, ganun gumagana yung ating multi-digit counter. So, bali siguro yun na lang muna sa ngayon. Tapos itong ating palang circuit diagram ng BCD counter, nasa ano yan siya, blue apps ko. So may nanghingi kasi sa akin dati sa comment section dito sa TikTok. So yun, doon ko siya in-upload. Yun, kung kailangan nyo, puntahan nyo na lang. Same name lang din naman, Engineer Paul ECE. Tapos ito yung ating circuit diagram ng cascaded counter. Kopyahin nyo na lang. Tapos ano pa ba? Try natin mag-load pala ng iba. Ito yung ilo-load 1, 2, 3, 4 naman. So, bali 1, 2, 3, tapos 3, 0, 0, 1, 1. 4 is 0, 1, 0, 0. Saan yun? Ito. So, yan. Load na natin. So, yan. 1, 2, 3, 4. Tapos, reset. Load. So, yun. Ganun lang. Yun na lang muna sa ngayon.